Good morning everyone. Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. For today guys, ako ay mag-surrogate ng aking geranium, or siway lang ako guys. I'm not a professional gardener, pero based on my own experience, ito po yung ginagawa ko pag ako ay surrogate ng geranium. Alam nyo ba guys na ang geranium ay pinaka-easy na bulaklak buhayin as long as maganda ang inyong lupa, at saka kailangan ang weather din. Kailangan tingnan nyo yung weather din para talaga lahat ng itatanim nyo ay magiging lumago, parang ganon. Yan po ang ating gagawin today. Kaya ito guys, sa kulay pula na to na geranium, dito tayo kukuha ng healthy na puno ng geranium para yon ang ating i-surrogate on. Gusto ko kasing magkaroon ng maraming variety ng red na ito. Kaya gusto ko siyang itanim lang sa lupa guys. Ayan, kaya mag-start na ako. Ayan guys, maghanap tayo dito kung ano yung healthy na puno ng geranium. Minsan kasi manghihinayang tayo na kagaya nito, healthy to siya guys. Ayan, healthy siya na klase ng geranium. Minsan naman pag isasama ko to, nabubuhay naman siya, pero it ups to you. Kasi ako kasi parang gusto ko nang isama siya para pag halimbawang mamulaklak, maging na siya. Pero mas maganda siguro pagputulin ko, pag-isipan ko na lang mamaya. Ang kulay pula ang gusto kong padamihin guys, kasi nga para pare-parehas sila ng kulay sa isang linya. Kaya kailangan natin padamihin ito. Tapos ayan sila. Ayan o. Diba? Ganito ako guys, tanim ng aking geranium. Kaya ang aking mga kapitbahay nagtataka. Sabi niya daw, anong ginagawa ko? Kukuha lang ako ng lagayan ng aking mga ganito. Sa sunod naman, magagawa tayo ng dead-heading geranium. Ngayon naman, magsusurrogate lang tayo ng geranium. Ay, nilagay ako rito na para dyan natin ilalagay yung ating mga yung dumi ba? Diba guys, kailangan natin talaga nitong ganito. Ito para madali siya sigurong tumubo. Tatanggalin na lang natin ito, no? Yan. Kasi para healthy sila. Ganyan guys. Guys, ito na ho yung ating geranium na isusurrogate natin, or yan, siguro nakakuha ako ng mahigit 10, hindi ko na nabilang guys. Ayan, pero meron ako ritong dalawang klase siya na pula na na isusurrogate ko. Bali, kung mapapansin nyo guys, pareha silang pula, pero may pinagkaiba. Wait lang. Ayan sila Ayan. Mukha lang silang parihas, pero magkaiba po sila. Ayan. Ito kasi parang hanging siya. Tapos ito naman normal. Ayan, pula niya Kung titingnan nyo parihas lang, diba? Pero yung kulay ng kanilang dahon ay magkaiba. Ayan po, ang geranium po, kahit sabihin mo magkakulay, minsan magkaparehas sila, pero magkaiba po ang kanilang variety. Ayan guys, kaya ngayon maghanap na lang ako ng pwesto kung saan ko sila ipagtutusok guys. Ganyan po ako magtanim ng awa ng Diyos, nabubuhay naman sila lahat. Ha, di ba nakakatuwa? Kaya ako happy-happy, lalo na pag may pumunta rito sa lugar ko at sasabihin nila, wow, ang ganda naman ng bulaklak mo. Lalo akong nai-inspired guys, kahit napapagod ako kasi nga, alam mo naman, di tayo, mukha lang akong healthy, pero isa po akong
breast cancer survivor for 3 years now. Kaya ang pag-gardening ay isa sa mga ano ba tawag mo to, libangan ko para hindi ko maisip ang aking sakit at i-enjoy ang aking everyday life. Ayan po, ngayon pupunta na tayo dun sa aking garden. Maghanap na lang tayo kung saan yung magandang paglagyan natin para yun. Di ba nakakatuwa? Yan lang guys, at abangan nyo, pupunta tayo dun. Ayan po guys, ito yung napili kong pagtaniman. Tatanggalin ko na lang to para madali siyang matapos. Tapos mamaya lalagyan ko yan dito ng ng gamot para maganda tong mga, ang dami kasi rito yung langgam para hindi nila yung aking bulaklak. Ayan guys, napaka-easy lang talaga ng ng paggawa ng pagtanim pala ng geranium. Wait lang. Easy way lang tong ginagawa ko guys ha. According lang to sa aking experience, kaya hindi ako professional gardener, pero gardener is life. Kaya ganyan ang aking ginagawa rito sa aking garden. Kalimutan ko yung aking yung ko sa ko, gloves. Sakit ng tuhod ko pero kalaban lang siya ron. Laban lang, yun may bahay dito ang langgam. Dami nilang bahay. Ay, dami nga. Ay. Ba't ganun? Ay, dami. Ay, dami nilang bahay dito. Ay, susala. Ano pala nila yan dito? Sinira ko yung nila. Bahay. Naku, anuhin nila tong aking bulaklak. Kaya nasira yung kanilang bahay. Tatanggalin kita. Huwag kitang lagay. Kasi dito na ako, puro lang pula ilalagay natin dito para maganda siya. Lagyan ko itong mamaya gamot para sila, hindi sila mabuhay. Kaya gustong gusto ko talaga itong geranium na itanim kasi napaka easy, hindi siya maarte. Ang dami ko nang tinry na mga bulaklak yung tanim sa garden ko guys, pero palaging failed kasi nga ang hirap nilang ilagaan, lalo na yung rose ko ang dami din, pero hindi ko sila napadami. Okay, ang hirap. Diba? Happy na naman ako nito kasi marami ako nagtanim. Ang dami kong naitanim na geranium. Guys, ayan na yung tinanim ko na geranium. Tingnan nyo. Nakailang puno na ako. Kaya after ilang days lang neto, buhay na to sila. Ito yung tinanim ko nung nakaraan. Kung napansin nyo, hindi ko ata nakuna ng video, yung natumba lahat ang aking mga geranium dahil natubang aking mga geranium dahil sa lakas ng hangin guys. Kaya yung mga putol, dito ko sila nilagay. Awa ng Diyos para naman silang healthy. Ayan, abangan nyo guys ang aking magandang bulaklak. So happy, diba? Nakaka-happy talaga pag maraming bulaklak sa garden. Ayan guys, kakatapos ko lang magtanim ng aking geranium. Ngayon ay magpapahinga muna tayo ng konti at saka alam mo na masakit ang paa ko. Alam nyo guys, ang story behind kung bakit ako nagkaroon ng maraming bulaklak. Mag-storytelling na naman ako hanggang sa makakuha ko ng attention sa aking mga viewers. For those who don't know who I am, my name is Sharon. I'm living here in Japan right now, and I was diagnosed with breast cancer, HER2 positive, last 2021. So, grabing dumating sa buhay ko guys. Kaya,
dahil gusto kong kahit paano ay magiging good vibes ang buhay ko. Kaya flowers ang aking naisip na gawing libangan para hindi ko talaga maisip ang aking, hindi naman sa hindi ko iniisip yung aking sakit. Kumbaga, less ang pag-ano ko kasi 'di ba, one of the causes nga daw ng cancer kasi nga 'di ba, stress. Number 1 na nagkakakos ng cancer ang stress. Kaya para maiwasan ang stress guys, magtanim tayo ng bulaklak. Kaya sa mga kapwa ko dyan na may pinagdadaanan, labanan tayo sa buhay guys, at saka gumawa kayo ng paraan kung paano kayo magiging physically active. Yung kung ano yung nakikita natin sa TV na parang napaka-dramatic, sa hindi naman lahat. Para sa akin, ang ginawa ko, kung ano yung napanood natin sa TV, di ba, pag may karoon tayo ng mga cancer, basta parang very dramatic. Ako talaga guys, ayaw ko yung kinakaawaan ako o nagmamakaawa ako sa ibang tao. Kaya gusto ko rin i-share yung aking experience sa aking mga viewers dyan na nakaka-relate sa akin, na kailangan natin maging after ng natin chemotherapy, ganyan. Ako kasi nagbi-maintenance pa ako ng hormone therapy 14 years, tapos in-stop ng doktor ang aking menstruation, kaya wala po akong menstruation ngayon. Pero kaya kailangan nating isipin ang positive na mangyayari sa ating buhay. Huwag natin masyadong isipin na may sakit tayo. Gumawa tayo ng paraan kung paano natin ma-enjoy yung buhay. Kaya gardening is ang isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng naging healthy. Pero paminsan-minsan may worry, hindi talaga maiwasan yan kasi syempre hindi na nga tayo normal na kagaya noon. Kagaya nito guys, di ba, ang dami kong bulaklak dito sa aking garden. Ayan, kung ano-ano na lang pinagagawa ko. Ayan po, di ba? Ganyan po ang mga bulaklak dito sa aking garden. Ipapakita ko sa inyo ang lahat, ang iba pa na mga bulaklak. Ayan po ang aking tanim na geranium. Nilalagyan ko muna sila dyan pansamantala, pero parang maganda naman siya tingnan, kaya hayaan ko na lang siya. Ayan po ang aking mga bulaklak na geranium. Guys, bumili lang ako ng isang puno. Bawat isang bulaklak na to, bumili lang ako isang puno. Tapos naparami ko na sila ng ganito kadami. Ayan, kung nakikita nyo yan, ang aking bulaklak ay napakarami guys. Ayan ho, diba? Dahil lang yan sa aking pag-surrogate or ganyan, ang dami kong bulaklak, and meron pa doon, ayan ang aking happiness, diba? Nakaka-happy talaga guys. Alam mo, pag nasubukan nyo talaga na mag-garden, parang ito yung naging source of happiness mo. Yung aking host ay nandun. Kaya hindi pa kasi ako tapos sa aking mga pinagagawa. Kaya sa mga kagaya ko na may pinagdadaanan sa buhay, laban lang tayo at kailangan mag-isip tayo ng positive na vibes, at saka hanggat maaari umiwas tayo sa mga negative na hindi naman tao. Kumbaga, pag alam mong parang hindi naman nakakatulong sa iyo, ay wag mo nang wag mo i-ignore mo na. Kumbaga, hayaan mo yung mga negative na tao ang mag-ano sa iyo. Ayan guys, di ba? Ang dami ko talagang bulaklak. Ito yung nakaraan taon ko lang ata tinanim ito. Tingnan nyo. Ganyan na siya kadami. Ayan. May dito ko naman sa ganitong side ang aking rose, 'di ba? Yan po ang aking isa sa mga libangan at nagbibigay sa akin ng strength at saka motivation. Yan ang garden ko, 'di ba? Sana ma-inspired kayo sa aking life story kung bakit at paano ako nagkaroon ng ganito kadaming bulaklak sa aking garden. Ayan, paulit-ulit lang ginagawa ko dito guys kasi yan lang ang aking libangan dito, at mahirap nang walang kausap kasi alam mo na pag wala kang kausap yung utak mo ay hindi gagana. Kaya kailangan natin gagawa ng paraan kung paano natin maigalaw yung magagamit yung ating brain. That's it for today guys. Thank you for watching sa aking video. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon, lalo na sa mga kagaya ko na isang cancer survivor. Kaya thank you for watching. Huwag po kanyang kalimutan ang aking channel. Please like, share, and subscribe. Yan lang po. Ingat po tayo sa ating health because health is wealth.